US warship tinarget sa isang Houthi revenge attacks. Isang missile attack ang isinagawa sa US aircraft na carrier Eisenhower sa Red Sea. Ito daw ay isang counter-attack pagkatapos ng US at UK strike sa 13 Houthi target at 8 drones sa Yemen. Sinabi ng Houthi na ang magkasanib na pag-atake ng British at American ay pumatay ng 16 na katao sa Yemen. Nagbabala ang Iran sa US at UK matapos ang deadliest strike sa Yemen. Sinalakay ng mga rebelding Houthi ang isang US aircraft carrier sa Red Sea. Ito ay bilang tugon sa airstrike ng Amerikano at British sa kanilang mga posisyon sa Yemen. Tinarget ng mga Houthis na suportado ng Iran ang USS Dwight D. Eisenhower gamit ang mga missile. Wala namang indikasyon na ang barko ay nasira o malapit ng matamaan. Narito naman ang pahayag ni Yahya Saree bilang tugon sa mga krimeng ito at sa loob ng balangkas ng pagtugon sa mga pag-atake ng Estados Unidos at Britanya at sa pagpapatuloy ng pagtulong sa mga inaaping mamamayan ng Palestine, nagsagawa ng magkasanib na operasyon ang missile at naval forces ng hukbong Yemeni. Ang operasyong militar ay nakatarget sa American aircraft carrier na Eisenhower sa Red Sea na may ilang cruise at ballistic missiles. Noong ika-31 ng Mayo, ang US at UK military ay nag-struck ng 13 Houthi targets sa Yemen. Sinabi ng militar ng US na bilang karagdagan sa mga pag-atake, sinira nito ang 8 drone sa mga lugar na kontrolado ng Houthi ng Yemen at sa surrounding waters nito. Sinabi ng UK Defense Ministry na ang joint operation ay nakatarget sa 3 lokasyon sa Hodeidah. Ang mga lokasyong ito ay naglalaman ng mga drone at surface-to-air na armas ayon sa British. Sa isang pahayag noong Biyernes ng umaga, sinabi ni Rishi Sunak, kagabi ang RAF ay matagumpay na nagsagawa ng ika-5 hanay ng mga welga laban sa mga target ng militar ng Houthi sa Yemen kasama ang US. Ang mga welga na ito ay isinagawa upang lalo pang pababain ang mga kakayahan ng militar ng Houthis at upang maiwasan ang karagdagang pag-atake sa internasyonal na pagpapadala. Ang mga welga ay ginawa bilang pagtatanggol sa sarili sa harap ng isang patuloy na banta na ibinibigay ng mga Houthis. Sinasabi ng mga rebelde na 16 na katao ang namatay at 41 ang nasugatan sa mga welga o pag-atake. Ginagawa nito ang pinakanakamamatay na pag-atake sa grupong nakabase sa Yemen mula pa noong Enero ng 2024. Sinabi ng tagapagsalita ng Houthi na si Mohammed Abdelsalam na ang mga welga ay isang brutal na pagsalakay laban sa Yemen bilang parusa sa pagsuporta nito sa Gaza. Ayon pa kay Yahya Saree, ang mga airstrike sa Hodeidah ay nagresulta sa 16 na martir at 41 ang nasugatan, kabilang ang mga sibilyan na martir at nasugatan sa mga airstrike na nakatarget sa mga sibilyang lugar tulad ng gusali ng Hodeidah Radio sa harap ng Al-Tawra Hospital at ang Coast Guard sa Al-Salif Port. Ang kabuang bilang ng mga sibilyan at militar na martir at nasugatan ay 58. Kinundena ng Iran ang mga welga ng US at UK bilang mga paglabag sa soberanya ng Yemen at integridad ng teritoryo, mga internasyonal na batas at karapatang pantao base sa ulat ng Iranian state media. Ang agresor na pamahalaan ng US at British ay may pananagutan para sa mga kahihinatnan ng mga krimeng ito laban sa mga mamamayang Yemeni, sabi ni Nasser Kanaani, ang Iranian Foreign Ministry spokesperson. Umalis muna tayo sa mga kwentong giyera. Pumunta muna tayo sa mga good vibes katulad ng kwento na tutunghayan natin ngayon. Isipin mo ang isang college dorm puno ng computer parts at isang beginning point of ambition. Hindi ito basta tambayan ng tech geek. Dito nagsimula ang isang revolution. Noong 1984, inilaunch ang Dell.
Mula sa paggawa ng PC, lumaki ito at ngayon ay may $90 billion na kita mula sa mga service storage, servers at data security. Kilalanin natin si Michael Dell, ang batang rebelde na bumali sa mga rules, gumawa ng custom na computers para sa mga kaklase niya, at nakipagsabayan sa mga higante ng industriya tulad ng IBM. Ginawa niya ito lahat na may ngiti sa labi at isang simpleng ideya. Deserve ng mga customer ang mas maganda. Maghanda para sa kwento ng dorm room hustle, billion-dollar gambles, at walang kapantay para baguhin kung paano bumibili ng teknolohiya ang mundo. Ito ang kwento ng Dell. Noong 1984, sa Room 2730 ng Dobie Center sa University of Texas sa Austin, nagsimula ang isang technological revolution. Dito binuhay ni Michael Dell ang kanyang vision. Hindi siya ordinaryong teenager. Bata pa lang siya, mahilig na siya sa teknolohiya. Ang ibang bata binabaklas ang mga laruan para maglaro, pero si Michael gusto niyang maintindihan kung paano ito gumagana. Ang kanyang curiosity kasabay ng walang kapag-urang entrepreneurial urge. Sa edad na 12, natutunan niyang mag-target ng mga potential buyers. Pagdating ng high school, nagbebenta na siya ng newspaper subscriptions at kumita ng nakakagulat na $188,000 sa isang taon. Ngunit ang personal computer ang tunay na nagbigay ng opportunity sa kanya para makalipad. Ang pag-usbong ng PC ay nagsimula noong early 80s at noon, mga higante tulad ng IBM ang nagdomina sa merkado. Ngunit ang mga makina na ito ay mahal at madalas na binibenta sa pamamagitan ng komplikadong network ng mga retailers at middlemen. Nakita ni Michael Dell ang isang pagkakataon. Paano kung aalisin niya ang mga intermediary at gagawa ng mga computer na customized sa pangangailangan ng buyer? At paano kung direktang ibebenta niya ang mga makina na ito sa kanila? Ang simple, ngunit malalim na insight na ito ay nagbago ng PC landscape. Alam ni Michael na frustrated ang mga customer sa mga pre-built machines na hindi sakto sa kanilang pangangailangan. Nadadagdagan pa ang frustration nila dahil walang flexibility ang mga retailers. Isa itong classic case ng market inefficiency at si Michael Dell ay may sapat na tapang para i-exploit ito. Kaya nirehistro niya ang kanyang kumpanya bilang PCs Limited at buong tapang na nagsimula sa kanyang dorm room. Kumalat ang balita ng kanyang mga custom-built computers at competitive na presyo sa buong campus. Ang mga order mula sa dorm room ay naging tuloy-tuloy na negosyo. Hindi inaasahan ni Michael Dell na nagsimula na pala siya ng chain reaction na magkakaroon ng malawakang epekto sa mundo ng teknolohiya at kung paano nag-iisip ang mga tao tungkol sa pagbili ng computers. Si Michael Dell ay may $1,000 lamang sa bulsa nang gawin niyang makeshift assembly line ang kanyang dorm room. Ang tradisyonal na pagbili ng computer ay isang one-size-fits-all approach, pero alam ni Dell na ang gusto ng mga customer ay ang kanilang computer. At iyon ang kanyang inaalok. Ang kapangyarihan ng pagpili. Kailangan mo ba ng mas malaking memory para sa intensive software? Mas mabilis na processor para sa video editing? Ang modelo ni Dell ay nangangahulugang bawat makina ay pwedeng i-tailor sa specific na pangangailangan. Tinanggal nito ang bloatware at frustrations ng mga pre-built machines. Tinatawagan ng mga customer si Dell, pinag-uusapan ang kanilang pangangailangan at nakakatanggap ng customized quote at makina na built to order. Sa simula, ang determinasyon ni Michael na sumalungat sa trend ay sinalubong ng malawakang skepticism. Pinagtawanan ng mga eksperto ang ideya na ang isang college student na walang formal training ay makakapag-compete sa mga tulad ng IBM at Compaq. Ngunit hindi na tinag si Dell. Pero tulad ng ibang entrepreneur, hinarap ni Michael ang mga unang balakid. Ang working capital ay laging problema. Habang dumarami ang orders, kailangan niya ng cash upfront para mabili ang mga parts na kailangan para sa assembly. Ang solusyon niya ay kasing galing ng kanyang business model.
Humingi siya ng bayad in advance mula sa mga customer. Ginamit niya ang mga pondong iyon para buuin ang susunod na computer. Isa itong risk na modelo na nakabase sa tiwala at matibay na paniniwala ni Dell sa kanyang kakayahang mag-deliver. Naging master si Michael sa multitasking. Nag-aaral siya sa umaga at pinapatakbo ang kanyang lumalaking kumpanya sa gabi. May mga late-night troubleshooting sessions, maagang deliveries at walang katapusang oras ng pagsagot sa mga tawag at pag-refine ng kanyang sales pitch. Ang pagtulog ay naging luxury na lamang pero hindi siya sumuko. Ang potensyal na gantimpala ay sapat na para sa kanya. Ang kanyang pagiging maboka at ang mga salita sa kanyang labi ang naging pinaka-powerful na marketing tool niya. Ikinakalat ng mga satisfied customers ang balita tungkol sa isang college kid na gumagawa ng magagandang computers at nag-aalok ng personalized service. Hindi ito naririnig sa faceless computer market noon. Ang mga orders ay nagsimulang dumating hindi lang sa campus kundi pati na rin sa mas malawak na Austin community. Ang PCs Limited ay pinapatunayan na mali ang mga skeptics, isa-isang custom-built machine sa bawat pagkakataon. Sa di kalaunan, hinarap ni Michael Dell ang isang mahirap na desisyon. Ituloy ba ang kanyang college degree o gawing full-time ang kanyang computer venture? Isang legend na event ang nagpatibay ng desisyon ni Michael. Isang biglaang surge ng orders at isang mabilis na papalapit na deadline ang nag-iwan sa kanyang team na kulang sa isang mahalagang parte, ang metal casings para sa mga PCs. Kailangan nilang mag-source ng mga ito ng conventional, ngunit aabutin ito ng ilang araw, oras na wala sila. Bilang solusyon, ginawa ni Michael na makeshift production line ang kanyang banyo. Maingat nilang nilinis ang metal bathtub, pagkatapos ay isa-isang pinalo at binuo ang sheet metal para gawing crude pero functional computer cases. Ito ay isang chaotic at strangely ingenious na panahon, pero ang mga bathtub-forged computers ay naipadala sa mga customers on time. Ang mga numero na mismo ang nagsalita para kay Dell. Sa unang taon pa lang, ang PCs Limited ay kumita ng impressive na $6 million sa sales. Ang nagsimula bilang dorm room experiment ay mabilis na lumago at naging puwersa na hindi maaaring baliwalain ng industriya. Pinatunayan ni Michael Dell, ang precocious college entrepreneur, na minsan ang pinakamagandang innovations ay nagmumula sa kagustuhang suwayin ang lahat ng rules sa libro. Ang PCs Limited ay naging computer corporation at kasabay nito, nabuo ang pangunahing pilosopiya na kilala bilang Dell Difference, pagiging customer-centric. Si Michael Dell ay inilagay ang mga customer sa sentro ng negosyo. Sa panahong karamihan sa mga kumpanya ng computer ay nakatuon sa product specs, si Michael ay nag-isip tungkol sa mga solusyon. Ang kanyang team ay hindi lang nagbebenta ng PC. Nagbigay sila ng mga tool para sa pagpapataas ng productivity, creativity at connectivity. Ang pagtataguyod ng relasyon sa mga customer ang pinakamahalaga. Naiintindihan ng team ang mga natatanging pangangailangan ng kanilang mga customer at mabilis na tumutugon sa mga katanungan. Sigurado rin silang ang after-sales support ay lampas sa inaasahan. Ito ay isang radikal na pagbabago sa papel ng kumpanya ng computer at nagdulot ng matinding loyalty sa brand. Si Michael Dell ay na-inspire ng kahusayan ng mga Japanese automaker. Binago niya ang inventory management base sa kanilang prinsipyo. Sa halip na mag-stock ng pre-built computers sa mga bodega, in-embrace niya ang just-in-time model. Ang mga parts ay dumarating lang kapag kailangan, mabilis na binubuo sa customized machines at agad na ipinapadala sa mga customer. Tinanggal nito ang gastos sa pagpapanatili ng malalaking inventory, binawasan ang basura, at pinapayagan ang team na agad tumugon sa mga pagbabago sa teknolohiya. Ang mas magaan at mas agile na operasyon ay nangangahulugan ng mas mabuting presyo at mas sariwang tech para sa mga customer.
Ang direct-to-consumer model ng Dell ay hindi lang isang clever sales tactic. Ito ay pangunahing paniniwala. Sa pag-aalis ng mga retailer, distributor at iba pang middlemen, napanatili ng Dell ang kumpletong kontrol sa karanasan ng kanilang mga customer. Ang personalized service at transparency sa pricing ang pinakamahalaga. Sa kritikal na aspeto, pinapayagan nito ang Dell na makuha ang kita na karaniwang napupunta sa mga intermediaries. Ang approach na ito ang nagbigay daan sa Dell na maunahan ang lumalaking demand para sa PCs. Ang mga kakompetensya ay nalugmok dahil sa outdated models at inefficient supply chains. Dito sumugod ang Dell at kinuha ang malaking bahagi ng merkado sa mabilis na paraan. Ang revenue ay patuloy na tumaas at ang halaga ng kumpanya ay lumago. Ang international markets ay nagbukas para sa Dell. Sa pagtatapos ng dekada, mula sa pagiging quirky challenger, siya ay naging industry heavyweight. Noong Hunyo 1988, nag-debut ang stock ng Dell sa Nasdaq Exchange na may presyong $8.50 kada share. Ang response ay sobrang overwhelming. Ang demand ay malayo sa initial offering at nagdulot ng pagtaas ng presyo ng share. Sa pagtatapos ng araw, halos dumoble ang presyo ng stock. Ito ay isang kamanghamanghang debut na nagpatibay sa status ng Dell bilang Wall Street darling. Higit pa rito, nagbigay ito ng infusion ng kapital na magpapabilis sa paglago ng kumpanya. Ang IPO ay isang mahalagang sandali para sa Dell Computer Corporation at kay Michael Dell. Ang Dell Computer ay puno ng fresh capital para pabilisin ang operasyon, mag-invest sa R&D at palawakin ang manufacturing capacity. Sapat na rin ito para punduhan ang agresibong global expansion. Ang IPO rin ang nag-transform kay Michael Dell bilang isa sa pinakabatang CEO ng isang Fortune 500 company. Ngunit ang tagumpay ay nagdala rin ng mga komplikasyon. Ang mga publicly traded companies ay humaharap sa matinding scrutiny, walang katapusang analyst reports, at pressure ng quarterly earnings targets. Ang youthful freewheeling leadership style ni Dell ang pundasyon ng mga unang taon, ngunit ngayon kailangan na nitong mag-evolve. Kailangan niyang balansihin ang dynamism at innovation na nagpaunlad sa kanyang kumpanya sa disiplina at consistency na hinihiling ng shareholders. Si Michael Dell ay may ambisyong gawing ubiquitous ang Dell Computer sa buong mundo. Ngunit ang landas patungo sa ganitong antas ng dominasyon ay puno ng mga hamon na natatangi sa bawat merkado. Maraming bansa ang kulang sa kinakailangang infrastruktura. Mabilis na nag-set up si Dell ng local call centers na may mga multilingual representatives na nakakaintindi ng nuances ng direct selling at pagbuo ng tiwala sa mga rehiyon na hindi sanay sa retail shopping. Ang Japan ay isang malaking hamon. Noong mga unang araw, naharap si Dell sa nakakalitong problema. Napakataas ng returns kahit na ang usual defective units ay accounted for na. Nakita ni Dell na marami sa mga naibalik na computers ay nasa perfect working order. Ang issue ay hindi faulty hardware kundi fundamental cultural misunderstanding. Ang mga Japanese consumers ay sanay sa meticulous product packaging at presentation. Ibinabalik nila ang mga Dell computers dahil ang utilitarian brown cardboard boxes ay mukhang cheap kahit na ang computer sa loob ay top-notch. Ang respeto sa unboxing experience ay malalim at cultural expectation na hindi alam ni Dell. Sa halip na tingnan ito bilang setback, nakita ito ni Michael Dell bilang mahalagang aral. Inutusan niya ang kanyang team na agad na i-redesign ang packaging para sa Japanese market. Ang Dell boxes ay pinalitan ng sleek, colorful designs na nagpapakita ng kalidad ng makina. Ang mga impormasyon pamphlets ay isinalin ng may cultural sensitivity. Tiniyak ni Dell na bawat aspeto ng unboxing process ay nagpapahayag ng value at respeto para sa customer. Ang resulta ay kamangha-mangha. Hindi lang bumaba ang product returns, tumaas din ang reputasyon ng Dell sa attention to detail.
Na-recognize ng mga customer na ang Dell ay hindi lang nag-impose ng US-centric approach, kundi tunay na nakikinig at tinutugunan ang mga cultural preferences ng merkado. Sa pagpasok ng bagong milenyo, ang Dell ay naging isang malaking kumpanya, pero biglang dumating ang mga problema. Noong maaga ng 2000, nagkaroon ng problema sa ekonomiya kasama na ang pagbagsak ng dot-com bubble at ang global na recession. Bumagal din ang paglago ng PC market. Hindi nakaligtas ang Dell sa mga ito at unti-unti nang bumaba ang kanilang posisyon. Ang masyadong pagpapokus sa pagiging mabilis at epektibo ay nagdulot ng kawalan ng interes. Habang ang ibang kumpanya tulad ng HP at Apple ay naglaan ng malaking pondo sa pagpapaunlad at disenyo, ang Dell ay naging masyadong simple at nanganganib ng maging walang innovation. Hindi na kontento ang mga customer sa simpleng functional na mga computer. Nagsimulang bumaba ang halaga ng stock ng Dell at hindi na natutugma ang mga target na kita. Ang magandang panahon ng madaling tagumpay ay natapos na. Alam ni Michael Dell na hindi maganda ang patuloy na umasa sa tagumpay sa nakaraan. Napagtanto niya na ang kaligtasan at pagbabalik ng Dell sa tuktok ay nasa pagbabalik ng kanilang imahinasyon sa inobasyon. Kailangang muli nilang tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging nangungunang kumpanya sa ika-21 siglo. Sa pamumuno ni Michael Dell, nagsimula ang Dell ng isang malawakang pagbabago. Nakita niya ang limitasyon ng modelo na nakatuon lamang sa PC at inilipat ang atensyon sa iba't ibang bagay. Hindi ito basta-basta na pagpapalawak, kundi isang masusing plano ng pag-akusisyon. Ito ay pagbuo ng isang kumpletong portfolio ng mga alok para sa mga negosyo. Nilipat ng Dell ang pansin mula sa market ng consumer papunta sa mas malaki at mas magandang enterprise sector. Hindi na lamang buy and sell ng computer ang mga negosyo, kailangan nila ng mga solusyon sa teknolohiya na may paglago. Ngayon, ang Dell ay maaaring magbigay ng security sa pagpapamahala ng data at support. Noong 2013, nagulat ang mundo ng negosyo nang ianunsyo ni Michael Dell ang plano na gawing pribado muli ang Dell. Kasama niya ang Silver Lake Partners, isang investment firm, at nagsagawa ng $25 billion buyout. Ito ay nagtanggal sa Dell sa public stock market. May halo-halong reaksyon ang hakbang na ito. Tinuligsa ito ng iba, samantalang sineryoso naman ng iba. Ang argumento ni Michael Dell ay matibay. Bilang isang pribadong kumpanya, maaari silang gumawa ng malalaking pangmatagalan at matapang na hakbang na kinakailangan para sa kanilang transformation. Walang presyon mula sa quarterly earnings at mabilisang focus ng stock market. Isang pustahan ito sa pagbabago at pagbalik sa dating anyo ng kumpanya na hindi kontrolado ng Wall Street. Sa kasalukuyan, ang alamat ng pustahan ni Michael Dell sa dorm room ay buhay na buhay pa rin. Ang Dell Technologies ay isang tunay na technology powerhouse. Ito ay isang kumpanya na paulit-ulit na nagbabago at bumabangon mula sa mga hamon na may resiliency na nagtataglay ng kanilang core. Bilang isang privately held company, malaya ang Dell na maglaro ng long game. Ang mga resulta ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Sa fiscal year ng 2023, ang Dell Technologies ay nag-generate ng mahigit $100 billion sa revenue. Ito ay nagpapatibay sa kanilang posisyon bilang isa sa pinakamalaking technology providers sa mundo. Ang impluwensya ng Dell Technologies ay umaabot sa buong mundo. Meron silang malaking workforce na mahigit 130,000 empleyado sa 180 bansa. Ang network na ito ng talento, manufacturing hubs at R&D centers ay nagbibigay sa Dell ng enviable scale. Pinapayagan nito silang tugunan ng iba't ibang pangangailangan ng customer sa iba't ibang industriya at merkado. Bukod sa mga numero, ang Dell Technologies ay patuloy na nagiging driving force sa kung saan patungo ang teknolohiya. Namumuhunan sila ng malaki sa research at development. Tulad ng dati, inuuna ng kumpanya ang cutting-edge solutions sa mga larangan
tulad ng cloud computing, advanced storage systems, and cybersecurity. Ang kwento ng Dell ay isang quintessential entrepreneurial journey, isang kwento tungkol sa kapangyarihan ng vision, audacity, at hindi matitinag na paniniwala sa paghamon sa status quo. Mula sa kalat-kalat na dorm room, sinimulan ni Michael Dell ang isang revolusyon. Hindi lang niya binago kung paano bumuo at magbenta ng mga computer, kundi pinalitan din kung paano iniisip ng mga tao ang mga ito. Dinemokratisan niya ang access sa makapangyarihang teknolohiya at higit sa lahat, inilagay niya ang customer sa sentro ng isang global enterprise. Mula sa simula hanggang 2024, nag-iwan ng malalim na marka ang Dell sa tech industry. Pinatunayan ng kumpanya ang viability ng direct sales. Pinilit ang mga kakumpetensya na mag-streamline, alisin ang mga inefficiencies, at mag-focus sa pagbibigay ng mas magandang value. Ang lean manufacturing model ng Dell ay naging benchmark. Ang kanilang focus sa just-in-time inventory ay nakaimpluwensya sa mga industriya na lampas pa sa tech space. Siyempre, ang paglalakbay ng Dell ay malayo pa sa katapusan. Ang visionary na si Michael Dell ay malamang hindi makontento na maging isang industry giant. Sa patuloy na paghabol ng breakthrough technologies o karagdagang pagpapalawak sa enterprise space, tiyak na patuloy na magtutulak ang Dell Technologies sa mga hangganan ng teknolohiya.